Una sa lahat, karumal-dumal na pagpatay ang nasa pool sa CCTV sa isang convenience store sa Nueva Ecija. Ang manager biglang sinugod ng isang lalaki. Sinakal, saka pa ulit-ulit na pinagsasaksak hanggang kumalat ang dugo at mapatay ito. Ang buong detalye ng brutal na pamamaslang, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Sa parada ng mga Pilipinong atleta, Olympic gold medalist Carlos Yulo sinaluduhan ang kanyang amang nagabang sa kanya. Pangako ni Kaloy, magkikita silang muli. Lalaki magdamag nagpalutang-lutang sa gitna ng dagat sa Masbate. Bangkang sinakyan niya na hit and run daw ng isang barko. Sa Pulsa Video Grocery Store, presang pinasok at inakawan at pati mga barya pinatos ng mga kawatan. Sinibak na Bambantarlac Mayor na si Alice Go hinahabol na rin ng BIR dahil sa tax evasion. Ilang fans ng Bini kumakatok na raw sa kwarto ng mga member para lang magpa-picture. May paalala si Bini Gwen. Sa showbiz, Lady Gaga tila may pasilip sa niluluto nilang kanta ni Bruno Mars. Pasintabi po sa sensitibo namin ibabalita sa pool sa CCTV ang brutal na pananaksak ng isang lalaki sa manager ng convenience store sa Nueva Ecija. Ang suspect hindi tumigil kahit nagkalat na ang dugo sa sahig. Tinangkapan niyang sunugin ang tindahan. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Pasado alas 10 ng gabi noong Biyernes sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Nakunan sa CCTV ang manager ng isang convenience store sa loob ng storage room. Kumakain siya ng mga oras na yon. Maya-maya, isang lalaking naka-face mask ang pumasok at sinakal ang manager gamit ang tila isang lubid. Nagpumiglas ang manager pero biglang naglabas ng kutsilyo ang suspect at inundayan siya ng saksak. Natumba at napahiga sa sahig ang manager pero hindi pa rin siya tinigilan. Pinilit lumaban ng biktima at tinadyakan ng lalaki. Dito na nilak ng suspect ang pinto. Binalikan ng biktima saka paulit-ulit na sinaksak. Nagkalat ang dugo sa sahig pero walang habas pa rin sinasaksak ng suspect ang biktima. Kahit daddad ng saksak, makitang sinusubukan pa rin lumaban ng manager. Ilang segundo pa ang lumipas, tinigilan na ng suspect ang nakahandusay na biktima. Dito na isa-isang kinuha ng suspect ang mga perang kita sa tindahan. Binuksan niya ang mga cabinet at nilimas ito. Hindi na nakunan sa CCTV pero sinubukan pa raw sunugin ng suspect ang storage room. Bago tumakas tangay ang 320,000 pesos na pera. Patay ang manager ng convenience store na si Ryan De Goma, 26 anyos. Makalipas ang ilang araw, natuntun at naaresto ng mga pulis ang suspect na nagtago sa barangay Daang Bakal sa Mandaluyong. Napag-alamang dating empleyado ng convenience store ang suspect na si alias Buboy. Bukod sa pagnanakaw, inaalam pa kung may iba pang motibo sa krimen. Pero dati na ring naaresto si alias Buboy dahil sa illegal na droga. Lulong din daw ito sa online gambling at baon sa utang. Sa ngayon, nakakulong na ang suspect na nahaharap sa kasong robbery with homicide and arson. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Isa pang sapul sa CCTV ang pagnanakaw sa isang grocery store sa Quezon City. At habang sa Cebu naman, isang pulis ang naimbisigahan kaugnay sa viral na pang-hold up sa tindahan ng mga alahas. Nasa frontline na balitang yan, Hannibal Talere. Sa kuha ng CCTV sa Cebu City noong August 8, makikita ang pagbaba ng mga angkas ng dalawang motorsiklo. Sumakay sila sa nakaparadang SUV at ipinasok ang mga bag. Laman pala nito ang mga ninakaw nilang alahas at mga armas. Ang mga lalaki sa video ay ang mga magnanakaw na nanloob sa jewelry store sa Carbon Public Market kung saan aabot sa 10 milyong pisong halaga ng mga alahas ang tinangay. Kalaunan,
Natunto ng mga pulis ang kinaroroonan ng SUV na ginamit raw na getaway vehicle. Naaresto din ang driver ng sasakyan. Lumalabas sa investigasyon na isang pulis ang may-ari ng SUV. Na-recover dito ang mga armas, pampasabog, illegal na droga at mga damit na sinuot ng mga suspect. Tinutugis na ang 4 na magnanakaw. Sa Quezon City, nakunan sa CCTV ang isang lalaki na pwersahang binubuksan ang pintuan ng grocery store gamit ng bareta. Nagsilbi namang lookout ang kasamahan niya pagpasok sa loob. Hinalughog nila ang mga drawer ng opisina at nilimas ang pera ng grocery store. Sa isa pang anggulo ng CCTV, makikitang naglalakad na 3 suspect na may bitbit na mga sako. Laman niyan ang mga tinangay mula sa grocery store. Ibinaba nila ang mga sako saka nagtawag ng tricycle at umalis. Aabot sa 50,000 pesos ang tinangay ng mga suspect na karamihan ay mga barya. Nagsagawa ng follow-up operation ang pulisya kaya naaresto ang 2 sa 3 suspect. Umamin naman ang 2 magnanakaw. Nakakulong na sila at nahaharap sa reklamong robbery. Tinutugis naman ang isa pa nilang kasabwat na itinuturong mastermind. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Sinaluduhan ni Olympic gold medalist Carlos Yulo ang kanyang amang nag-abang sa kanya sa Heroes Parade kanina. Pangako ni Kaloy, magkikita silang muli. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Sa kasagsagan ng pagkaway ni double gold Olympics medalist Carlos Yulo sa mga nag-aabang sa Heroes Parade ng Pinoy Olympians sa Maynila, nakaabang ang kanyang ama sa bahagi ng Rojas Boulevard. Ngiting-ngiti at kaway ng kaway at may pa-banner pa para mapansin ng anak. Hindi naman nabigo ang proud na ama dahil sinaluduhan siya ni Kaloy mula sa float. Matapos ang parada, nag-share si Kaloy ng screenshot ng kanyang ama na nakaabang habang dumaraan ang float ng Olympians. Happy raw siya na makita ang kanyang ama at nagsorry siya dahil hindi na siya masyadong nakakaway sa dami ng mga nagpa-autograph. Kita-kits daw soon. Ilang minuto pang nagtagal ang parada na nagsimula sa Aliw Theater. Punong-puno ang kalsada ng Maynila ng mga gustong masilayan at magpapirma sa ating mga atleta. Nagtapos ang Heroes Parade sa Rizal Memorial Sports Complex. Bago nito, tinanggap ni Kaloy ang 3-bedroom condo unit niya sa Taguig. Nilibot niya ang bagong tirahan na 32 million pesos ang halaga mula sa isang pribadong kumpanya. Bago niyan, alas 10 ng umaga nang magpunta si Kaloy at iba pang Olympians sa Kamara. Ginawaran ng Congressional Medal of Excellence si Yulo, ang pinakamataas na parangal na ibinibigay ng Kongreso sa mga Pinoy achievers sa iba't ibang larangan gaya ng sports. Binigyan din siya ng higit 14 million pesos na cash na pinag-ambagan ng mga kongresista. Napa-A pa ni Yulo sina House Speaker Romualdez at ibang leader ng Kamara. Maraming salamat po sa lahat po na nagdasal po sa amin at sumuporta. Nagpuyat po para mapanood po yung mga competitions namin. God bless us all po. Ang panalo po namin ay panalo po nating lahat. Sina Petesio at Villegas naman nakatanggap ng tig 2.5 million pesos at Congressional Medal of Distinction. Mas grabe pa yung suporta nila sa mga atleta po kaya sobrang thankful po. So sobrang nakaka-proud po tapos bagan the feeling po na baliwala talaga yung pagod tsaka hirap mo tapos yung lahat po ng pinagdaanan ko hindi siya biro. Kasi po yung dugot pawis. Ang ibang atleta naman natin na hindi nakapag-uwi ng medalya, ginawaran pa rin ng tig 500,000 pesos. Yung karangalan na dinala nyo dito sa Pilipinas dahil sa pagpartisipasyon niyo sa Olympics sa Paris at sa pagkakanyo ng mga medalya ay napakagandang oportunidad na papakita yung gilas ng Pilipinas sa buong mundo. Nangako rin ng Kamara na tututukan ang pangangailangan ng mga atletang Pinoy na una na ring pinangako ng Malacanang. Sa pagbabalik bansa ng mga atletang lumaban sa Paris Olympics, higit pa sa medalya, bitbit nila ang pag-asa sa ating mga kababayan. Pinag-aalab ang damdamin ng mga kabataan at muling pinagbubuklod ang pamilyang higit pa sa ginto ang halaga. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Mula sa parada, punta naman tayo sa Tigil Pasada na sinabayan ng protesta bilang pagkontra sa PUB consolidation. Si Senate President Chis Escudero sinusubukan pang mamagitan. Nasa frontline ng balitang yan, Ria Fernandez. Bit-bit ang mga placard ng pagtutol sa consolidation sa ilalim ng Public Transport Modernization Program
magmamarcha sana ang grupong Manibela Pamindiola. Pero sa welcome rotonda pa lang, binarikadahan na sila ng mga pulis. Wala raw kasi silang permit. Sir, pwede po bang matanong bakit yung nag-unity walk, napayagan, tapos kami hindi? Sila, alam namin, hindi sila nag-apply ng permit pero nakadaan sila. Napurnada man ang planong kilos protesta sa Mendiola, naitawid pa rin ng grupong Manibela ang rally. Sa welcome rotonda na sila nagprograma. Mahal na Pangulo, tignan mo ang iyong bansa. Tignan mo ang iyong bayan na ngayon ay nababalot ng kadiliman. Nababalot ng kawalan ng pag-asa. Sana, tumayo ka, manindigan ka. Naniniwala si Manibela President Mar Valbuena na naging matagumpay ang kanilang rally. Yan ay kahit wala pa rin daw komunikasyon sa kanila ang palasyo. Muling iginiit ni Manibela President Mar Valbuena na hindi naman sila tutol sa PUV modernization. Ang sa kanila lang, huwag sanang ipilit ang consolidation na nag-oobliga raw sa mga tsuper na umanib sa kooperatiba para lang makapamasada. Tinapos naman ng Manibela ang programa matapos ang 9 na oras. Pero titingnan pa raw nila kung itutuloy nila ang transport strike hanggang Biyernes. Naramdaman naman ang epekto ng rally at tigil pasada ng Manibela sa westward portion ng Quezon Avenue. Bukod kasi sa kulangan jeep, isinara rin ang daan patawid sa Espanya Boulevard dahil barado ito ng mga sasakyan ng mga miyembro ng Manibela. Sa kalagitnaan ng pagsasaayos ng traffic, nagkainitan ng may rallyista raw na nambato ng bote ng tubig sa isang pahinante ng tow truck. Inaresto ang 2 rallyista pero kalaunay pinakawalan din. Habang may tigil pasada kanina, may libreng sakay sa mga pasahero. 8 bus ang idineploy ng Office of the Vice President sa iba't ibang lugar katuwang ang MMDA at pamunuan ng PIDX. Kanina, pinulong ni Senate President Chis Escudero ang Magnificent 7 tungkol sa PUV Modernization Program. Ginit ni Escudero na ang resolusyon ng Senado ay para lamang mapagbigyan ng mga hindi kasali sa consolidation. Wala itong epekto sa 83% na nag-consolidate. Kakausapin din daw ni Escudero ang Manibela at Piston. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Sa ibang balita, sasagutin na rin daw ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang professional fee ng doktor ng mga indigent o mahihirap na pasyente. Epektibo yan sa mga pribado at pampublikong ospital simula October 30 sakto sa National Charity Day. Dahil dyan, wala na raw halos ilalabas na pera ang mga mahihirap na pasyente. Kung minsan daw kasi, huli nilang nababayaran ng professional fee ng mga doktor dahil inuuna nila ang hospital bills para ma-discharge. Maglalabas daw ng guidelines ang PCSO para sa mga requirement. PCSO intends to cover the professional fee of doctors. Whereas before, we only cover the hospitals, the room, at hindi pa nga lahat ng room, no? Nadagdagan pa ang reklamong sinampa laban sa sinibak na si Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Hinahabol na rin siya ng BIR dahil sa tax evasion. Nasa frontline na balitang yan, Brian Castillo. And that I impose this obligation upon myself voluntarily, without mental reservation, or purpose of evasion. So help me God. Congratulations. Formal nang nanumpa bilang acting mayor ng Bamban Tarlac, si Municipal Councilor Erano Timbang, ginawang oath-taking sa Camp Crame sa Quezon City kanina. Si Timbang ang pansamantalang uupo bilang alkalde ng Bamban matapos si pag-utos ng ombudsman na alisin na sa pwesto si Alice Guo. Ito ay matapos siyang hatulang guilty sa reklamong grave misconduct kaugnay sa koneksyon niya sa ni-raid na Pogo Hub sa Bamban. Batid naman daw ni Timbang na kung may masaya sa kanyang pagkakaupo bilang acting mayor. Mayroon ding mga nalulungkot, lalo't marami pa rin ang taga-suporta nang na-dismiss na si Alice Guo. Na-overwhelm ako, may umiiyak na mga taga-Bamban sa nangyari sa akin. Gagawin ko po ang aking makakaya para mapagsilbihan ko po ang bayan ng Bamban. Nanawagan naman si Secretary Abalos sa mga taga-suporta ni Guo na maging mahinahon at huwag mag-umpisa ng tensyon. Ang sa akin lang ay sana galangin po natin ang desisyon ng korte dahil alam naman natin na ang isang bansang demokrasya ang basihan nito at parati ang hustisya, no? At ang hustisya ang basihan ng batas.
Nakatakda namang bumuo ng screening committee ang DILG para punan ang mga nabakanting posisyon sa konseho. Sa ngayon, hindi pa rin mahagilap si Guo na may nakabinding arrest order sa Senado. Hinainan na rin siya ng sabina ng COMELEC sa reklamong material representation kahapon. Kanina, nadagdagan pa yan. Mismong si Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi Jr. naman ang nagtungo sa Department of Justice para maghain din ng reklamong tax evasion laban sa dating alkalde at iba pang personalidad. Nag-ugat daw yan sa pag-amin ni Guo na ibinenta niya ang kanyang shares sa Baofu Land Development Corporation sa negosyanteng si Jack Uy. Pero hindi pala siya nagbayad ng capital gains tax at documentary stamp tax returns nang ilipat ang shares. Aabot daw sa ₱250,000 ang hindi binayarang tax ni Guo. Bukod kay Guo, dawit din sa reklamo ng BIR sina Jack Uy at ang corporate secretary ng Baofu na si Rachel Joan Malonzo Carrion. Ayon naman sa kampo ng dating alkalde, magkokomento lang sila sa reklamo ng BIR kapag natanggap na nila ang kopya ng sabina. Bagamat nalulungkot din daw sila na hindi nakitaan ng merit ng ombudsman ang mga argumento ni Guo. Plano na rin daw nila maghain ng motion for reconsideration sa Court of Appeals. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Itinanggi ng isang opisyal ng NBI sa Davao Region na tumanggap siya ng suhol mula sa Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Regional Director Arcelito Albao, hindi niya personal na kilala ang dating KOJC member na nagpalutang ng issue. Hindi niya rin daw personal na kilala ang pastor. Lumutang ang paratang dahil naging payapa raw ang paghahain ng warrant of arrest ng NBI laban kay Kibuloy noong Biyernes. Sa kabila ng issue, nanindigan ng pamunuan ng NBI na buo ang tiwala nila kay Albao. Yung sinasabi po ni Ma'am Arlene Stone na nasa US ngayon ay wala pong basis at walang katotohanan. Nirespeto namin yung pananaw niya, nasabi niya yan dahil ang gusto niya sigurong gawin namin ng pag-serve ng warrant of arrest ay yung gamitan namin ng puwersa. Hindi namin kakayanin dito sa NBI na gamitan sila ng puwersa or dahas. Susunod, mangis ng sakay ng bangkang na hit and run ang barko sa dagat ng Masbate, natagpo ang palutang-lutang. Kapatid niya nawawala. Bini Gwen, may mensahe sa fans dahil may kumatok na raw sa kanilang kwarto para magpa-selfie. At achievement unlock para sa K-pop girl group na Red Velvet. Pasok sila sa Billboard 200. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Linggaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Na hit and run ng barko ang bangkang sakay ang magkakapatid na mga isda sa dagat ng Masbate. Ang isa sa kanila magdamag nagpalutang-lutang. Nasa Frontline balitang yan si Brian Basa. Palutang-lutang sa gitna ng dagat na sakop ng Masbate ang lalaking yan nang mamataan ng mga sakay ng Roro vessel nung Sabado ng umaga. Hinagisan siya ng salbabida pagkatapos ay hinatak hanggang sa masagip. Kinilala ang lalaki na si Roland Marientes, mangingisda sa bayan ng San Pascual. Anong nangyari sa kanya? Kwento ni Roland, pumalaot siya at ang kanyang kapatid na si Roldan Marientes para mangisda noong Biyernes. Natulog sila habang nasa bangka hanggang sa nagising na lang daw sila nang masagasaan sila ng barko. Mabuti na lang at nakatalon agad sa dagat ang magkapatid. Habang lumalangoy sa tubig, nakakapit si Roland sa kanyang kapatid. Yun nga lang, nagkahiwalay sila. Pinatawan ko na lang po kasi hindi ko na po siya kayang isalba po. Kasi wala po kaming nahawakan pagtalon po namin sa bangka namin. Nananawagan si Roland sa mga otoridad na hanapin ang kanyang kapatid. May panawagan din siya sa may-ari ng nakabanggang barko. Sana po, makonsensya naman po sila kung napansin po nila yung ilaw namin. Bakit binangga nila kami na naghahanap buhay lang naman po kami sa laot. Inaasikaso na ng Philippine Coast Guard at ng lokal na pamahalaan ng Masbate ang paghahanap kay Roldan. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5.
Nalunod sa ilog ang isang bata sa barangay Langkiwa sa Binyan, Laguna. Kahapon, nagkakayaang maligo sa ilog ang 6 na bata edad 8 hanggang 11. Ayon sa kapitan ng barangay, tinulungan lang ng biktima ang nalulunod na kaibigan. Nasagi pa raw ng biktima ang kaibigan pero siya naman ang sunod na nalunod. Nakuha na ang labi ng bata. Pinasabina ng komite sa Senado ang may-aring 2 barkong nagdulot ng oil spill sa Bataan. Hindi kasi dumalo sa pagdinig ang mga may-ari ng MTKR Jason Bradley at ang MV Mirola 1. Tinalakay sa pagdinig ang malaking epekto ng oil spill sa marine ecosystem pati sa kalusugan at trabaho ng mga nasa apektadong lugar. Abot na nga raw sa 1 bilyong piso ang lugi sa ekonomiya. Samantala, natapos na ng Philippine Coast Guard ang paglalagay ng flange valve plate at hot tapping operation sa MTKR Terranova sa Bataan. Di naman nire-rekomenda ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR na alisin ang fishing ban sa Cavite. Sa kabila po yan ang panawagan ng grupong pamalakayan na i-lift na ito dahil apektado na ang kanilang kabuhayan. Ang git naman ng BFAR, may sinusunod silang protocols at hindi raw ito pwedeng madaliin. Makukompromiso rito yung kaligtasan ng publiko kasi kung may may bakas nung grasa at nung krudo hindi ito maganda sa kalusugan ng ating publiko. Sa ibang balita, hinigpitan ang checkpoint sa ilang bahagi ng bansa para mapigilan ang pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Magpapatuloy raw yan hanggang matapos ang taon. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Isa-isang pinara ng mga tauhan ng Quezon City Veterinary Department at Bureau of Animal Industry ang mga dumaraang closed van sa may Commonwealth Avenue sa Quezon City kanina. Ini-inspeksyon ang karga nilang produkto. Kung may dalang karne, dapat may dokumento gaya ng Meat Inspection Certificate at Shipping Permit. Ang checkpoint inilatag para mapigilan ang pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Pinalusot ang mga biyaherong kompleto ang dokumento. Sige sir. Pero ang closed van na ito na galing Taytay at pupunta sana sa Caloocan, hinarang dahil wala umanong maipakitang Certificate of Meat Inspection. Hassle po sa aming mga delivery. Salip na makapag-deliver na kami, may ganito pang sitwasyon. Ma-delay po yung yung supply po para supply po ng mga store. Doon po natin malalaman kung legit po yung pinanggalingan na katayan or cold storage po ng mga meat products po. Para po makasigurado tayo na ligtas po yung karne at siguradong malinis po. May inspection site din sa La Loma sa Quezon City na kilalang bentahan ng lechon. Yung mga affected na mga baboy na pupunta sa La Loma, hindi ba kakalusot sa amin yan? Pag nakalusot sa amin yan, laking problema namin yan, hindi ba? Okay naman, para masib tayo. Katulad nito, makinis naman eh. Sa kabuuan, may 8 inspection sites ang DA sa Metro Manila, Cavite, Laguna at Batangas kontra ASF. Paliwanag ng DA, mainam na may checkpoint, lalo't nagpapatuloy ang kanilang repopulation program o pagpaparami ng baboy sa Bulacan at Pampanga. Major producer ng baboy ang Central Luzon. Paraan din daw ito para maiwasan ang botya o double dead ng mga karne. Magpapatuloy ang checkpoint hanggang katapusan ng taon. Kinumpirma naman ng DA, darating na sa bansa ngayong Biyernes ang 10,000 doses ng ASF vaccines na binili ng ahensya sa ilalim ng emergency procurement para sa probinsya ng Batangas, na ngayon nasa state of calamity dahil sa ASF. Inaasahang magsisimula ang bakunahan sa susunod na linggo. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Naka-alerto na ang DOH matapos ideklara ang public health emergency sa Africa, bunsod po ng paglobo ng kaso ng monkeypox or Mpox. Sa ngayon, 9 na italang kaso ng Mpox sa Pilipinas. 4 ang na-detect noong 2022 habang 5 naman noong 2023. Ayon sa DOH, hindi pa nadaragdagan ng bilang ng mga tinamaan ng Mpox mula po noong December. Ilan sa mga sintomas ng Mpox ang skin rashes, lagnat at pananakit ng ulo. Showbiz Tonight na tayo. Hindi lang sa time slot, kundi pati sa achievement ay back-to-back ang Batang Quiapo at Pamilya Sagrado. Record-breaking na naman ang kani-kanilang online viewers. Yan at iba pa sa Frontline Report ni MJ Marfori. Nasaan ang Star of Venus? Doon pa kundo, hindi ko po alam.
Munti ka ng mabuking ang bida nating si Tanggol Coco Martin sa tinago niyang diamante sa hit serye na Batang Quiapo. Tinutukan din siya ng baril ni Marcelo played by Noni Buencamino. Huwag mo kami lolokohin ha. Alam ko yung mga katulad mo, halang din ang kaluluwa ko. Hindi ako magdadalawang isip na patayin ka sa harap ni Señor Facundo. Pati nga si Madonna na ginagampanan ni Kim Domingo, napagbintangan din. Buti na lang, to the rescue si Tanggol. Salamat ang wala. Niligtas mo ang buhay ko. Wala yun. Paano kaya nawala yung diamanteng hinahanap ni Sr. Facundo? Hindi ko alam. Nakita mo may pangyayari, di ba? Intense din ang pagwawala ni Marites played by Cherry Pie Picache. At ang exciting part. Pinahirapan ko sinisira ng babae yan! Umalik ka na doon sa dating mong kwarto. Kampi na kay Marites si Rigor, a.k.a. John Estrada. Rigor! Umalik ka na doon sa dating mong kwarto. Kunin mo lahat ng gamit mo. Kung ayaw mo ikaw mawala ng kwarto dito sa pamamahay ko. Sige na! My God, I love OMG! At dahil sa maiinit na eksenang ito, may all-time high record na naman ang Batang Quiapo. Pumalo sa mahigit 700,000 ang kanilang online live stream viewers. Hindi lang yan, pati ang kasunod nitong serye na Pamilya Sagrado. Lampas 700,000 na rin ang naitalang peak viewers sa kanilang online live stream. Sa latest episode, inako ni Boy played by Kyle Echari ang pananaksak kay President Eleazar Sagrado na ginagampanan naman ni John Arcilla. Tumutok lang sa mga back-to-back at intense na eksena sa Batang Quiapo, 8 p.m. at Pamilya Sagrado, 8:45 p.m. dito sa TV5. Sa pagpasok ko sa bahay. Samantala, ipinakilala na ang dalawang bagong housemate sa Pinoy Big Brother Gen 11. Walang iba, kundi ang persevering bunso ng Quezon City na si JP. At smiling darling ng Camarines Sur na si Jolie. Pagpasok pa lang nga nila sa bahay ni Kuya, may special task na sila na mapagkunwaring may relasyon pero walang commitment. Magtatagumpay kaya sila sa kanilang task? Yan ang abangan sa Pinoy Big Brother Gen 11, 10:15 p.m. bago ang Frontline tonight, dito sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Magbunyi Revel Loves. For the first time, pasok sa international music chart na Billboard 200 ang K-pop girl group na Red Velvet. Dahil yan sa latest mini album nilang Cosmic na nasa 145th spot this week sa nasabing chart. Bukod dyan, pang 44th din ang grupo sa Billboard Artist 100. Na-achieve nila yan in less than 2 months matapos nilang ilabas ang kanilang Cosmic album last June 24. Sa September 14 naman ang FanCon ng Red Velvet sa Mall of Asia Arena. Diyan lang kayo mga kapatid, ay may mainit pa akong chika mamaya. Susunod, mag-inang nakikimarites daw sa kanilang kapitbahay sa Rizal. Pinagtataga. Pasilip sa upcoming documentary ni BTS Jungkook. At global icons sa sina Bruno Mars at Lady Gaga, magkukulab nga ba? Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nasagip ang mga babaeng binubugaw umano sa mga dayuang customer sa isang bar sa Makati City. Kabilang sa mga biktima, 3 minor de edad. Nasa frontline na balitang yan si Elaine Fulgencio. Natigil ang kasiyahan sa isang bar sa Makati City nang sumalakay ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation, AOTCD. Nakatanggap kasi sila ng sumbong na hindi lang inuman ng alok sa bar na ito, kundi meron ding extra service na kahalayan para sa mga dayuhang customer. Ang ino-operan lang nila, mga foreigners lang. Hindi sila nag-i-engage sa Pilipino. Pag Pilipino ang pumunta doon,
hindi ka papansinin ng mga babae doon. Ang siste, lalapitan daw ng bugaw ang target na dayuhan tsaka iaalok ang mga babae sa halagang 10,000 hanggang 25,000 pesos. May extra bayad din daw ang bar kung gusto ng customer na i-take out o isama sa labas ang babae. Inaresto ang 12 empleyado kabilang ang isang Iranian na namamahala ng bar. Nasagip naman ang 59 na ibinubugaw na babae. 3 sa kanila, pawang minor de edad. Binigyang diin ng mga otoridad ang posibleng kapahamakang naghihintay sa mga babaeng sumasabak sa ganitong kalakaran. Ito, mga foreign nationals yung kumuha sa kanila. Hindi mo alam kung anong gagawin talaga sa iyo eh. So, kailangan natin mag-ingat. Kasi baka saktan ka or kung anong gawin mo. Wala kang protection doon kung sasaktan ka nitong mga kumukuha sa iyo. Kasi ang iniisip ng mga yan, bayad ka. So, pwede nilang gawin kung anong gusto nilang gawin sa iyo. Sinampahan ng reklamong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act ang mga sospek habang sasailalim sa counseling ang mga nasagip na babae. Ipinasara na rin ang ni-raid na bar. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Patay ang isang magsasaka matapos pagsasaksakin sa Eastern Samar. Ang suspect, kainuman niya at kapwa rin niya magsasaka. Yan at iba pang balita ng palanaksak sa Frontline report ni Ria Fernandez. Duguan at wala ng buhay nang madatna ng mga pulis ang lalaking ito sa Barangay Concepcion sa Arteche, Eastern Samar. Pinagsasaksak ang biktimang si Mar, isang magsasaka. Base sa investigasyon, nagkaroon ng pagtatalo ang biktima at kapwa magsasaka habang nag-iinuman kaninang madaling araw. Nagpaalam lang daw na iihi ang biktima nang bigla siyang pinagsasaksak ng sospek na si alias June. Patay si Mar sa dami ng tama. Bali 5 po ma'am, 3 sa dibdib, tapos sa bewang naman, 2. May bandang likod ma'am. Naaresto naman ang sospek. Sa San Mateo, Rizal, na-ospital ang mag-inang pinagtataga ng kanilang kapitbahay. Ayon sa mga biktima, umawat lang sila at lasing ang sospek na si alias Mel. Pareho yang itinanggi ng sospek. Ang mag-ina raw talaga ang kaaway niya at hindi raw siya lasing. Na-bad trip daw siya sa pangmamarites ng mga biktima. Sinisiraan daw kasi siya ng mga ito sa kanyang pinupormahang babae. Mamamanhi ka na lang ako, siniraan pa ako. May simula noon, siyempre, nagtanim ako ng medyo konting galit o tampo. O sa kapitbahay ko na yan. Dagdag pa ni Mel, ang mag-ina ang unang nanakit sa kanya. Yung nanay, may handang pumalo. Talagang pinaghandaan ako. O, paglapit ko, bakit ka ako ganun hanggang ngayon hindi mo ako tigilan? Biglan na ako pinalo. Ha? Di ang ginawa ko, tumakbo ako sa loob ng bahay, kumuha ako ng itak. Ayun, pinagtulungan na nila ako. Pero sa kulungan pa rin ang bagsak niya. Naharap siya sa frustrated murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Sa Samar, hindi nakaligtas ang kampana ng simbahan mula sa mga kawatan. Ninakaw ng Huwebes nang hindi pa nakikilala mga salarin ang matandang kampana ng parokya ni San Miguel de Arcangel sa bayan ng Gandara. Ayon sa mga tauhan ng simbahan, nakatakda na sanang gawing cultural heritage at ilagay sa exhibit ang kampana dahil sa kalumaan nito. Sa imbestigasyon ng mga pulis, nahagip sa CCTV malapit sa simbahan ang 2 kawatan. Tinutugid sa po sila ngayon. Abangan, nakakabahala, ilang fans ng Bini kumakatok na raw sa kwarto ng members para magpa-picture. At Lady Gaga may pasilip sa posibleng collab nila ni Bruno Mars. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagbabala si Bini member Gwen dahil sa fans na kumakatok umano sa kanilang kwarto para magpa-picture. Nakakalungkot na raw yan base sa kanyang post sa social media na X.
Palala na rin daw ng palala ang mga nangyayari. Sila na nga raw ang nag-a-adjust minsan sa ibang fans. Pero sana raw ay respetuhin pa rin ang kanilang privacy at personal time. Sabi pa ni Gwen, palagi nilang sinusubukang pagbigyan ang Blooms. Pero hindi sa puntong kakatok na ang fans sa kanilang kwarto para magpa-picture. Last July, nagpaalala ang kanilang management na handa silang gumawa ng legal na action sa sinumang manghaharas sa BINI. Para naman sa Jungkook stans, magkakasolo documentary film na rin ang Golden Maknae ng BTS. Ang title, I Am Still. Kakalabas nga lang ngayong gabi ng pasilip para dyan kung saan ini-interview si Jungkook. Itatampok sa documentary ang naging journey ni JK simula na mag-debut siya as soloist. Showing na yan sa September 18 sa mga sinihan sa buong bansa. Eto ang matindi. May pasilip sa tila power collab nila ang dalawang global icons na sina Lady Gaga at Bruno Mars. Tumugtog si Lady Gaga na piano sa kanyang latest IG post. Pinakita pa niya ang suot niyang Bruno Mars t-shirt. Matatanda ang pinost na rin yan dati ni Bruno sa IG. Lalo pang lumakas ang kutob ng fans na magkukolab nga sila nang i-repost si Bruno ang video ni Gaga na nagpapiano. Ayon sa ilang report, Die With A Smile ang title ng tinugtog ni Lady Gaga. Yan din ang usap-usapang magiging first collab song nila ni Bruno na inaasang ilalabas this August. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Johnny Alipoon. Happy Wednesday mga kapatid! Para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, may isang asong bantay sa Paris Albay. Tila best friend na siya ni Father dahil kahit nagmimisa, kasakasama siya. Yan ang asong si Boy Boy at si Father Franco sa isang simbahan sa Ligao City. Kasama ang asong kahit sa pagbibindisyon ng mga nagsisimba. Nagpapablessin daw siya kay Father. Kwento ng uploader, sanay na sa simbahan si Boy Boy dahil madalas sila itong iwan sa pari na co-fur parent din. Tuwing nakikita raw ng aso ang pari, matik na itong lumalapit sa kanya. Hala, si Father naging parent. Fur parent. Fur parent naman. Hala, yung aso naging sakristan. Joke lang. Ay, nako. Sige lang, Johnny. Wednesday Okay naman na. yung gawin mo ngayon eh. Ibang-ibang klase yung ano eh. Swabing-sabi damit niya ngayon. Huwag ka na tumawa. Gusto yung joke niya siya yung tawan-tawa. Tama na, natuwa na sa atin. Yun po ang 45 minuto pag-imayos malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako lang po si Edwin Gao. Magandang gabi.